Ayan, so nakakakaba palagi. Pero ayun, si Lord po yung bahala na magbabago. Gusto niya pong sabihin through my life. And praise God po. Ayan, so napakabuti po ng Panginoon. Gusto ko lang din po magpasalamat kay Lord. Ayan, nagkaroon po ng first field trip yung aming anak ng Thursday. So nakaka-enjoy po. Nakakatuwa po, no, na nung time na dalaga ko, feeling ko, ang saya-saya na ng buhay ko. Pero in everyday, kapag kasama ko si Lord, mas na-enjoy mo pa po pala, no? So nakakatuwa po na may asawa at anak ako, and praise God sa pagpo-provide dun sa kailangan namin dun sa field trip. Kasi parang pinag-uusapan namin ni Pastor, kasi sabi ng daming gastos. Parang pupunta ba tayo? Ayan. So si Lord po yung nag-provide. And nakakatawa po kasi si Austin ay palabang din sa energy. Kasi from before 5 a.m. po yung call time namin dun sa main. Kasi dun po siya sa main nag-aaral. So mga 2:30 pa lang, ginising na siya, nagagalit na siya. Ayaw niyo bumangon. Tapos nakabalik kami sa main church, 9 p.m. na po. Tapos magdadrive pa po si di papunta pa uwi. So mga alas 10 na po kami nakauwi kasi very traffic. Tapos kinabukasan, busy na naman po ulit, may pastor's fellowship. Doon walang pasok sila Austin. Pero parang na-battery full na naman po yung anak namin. So yan, tapos umuwi ulit kami parang alas 10 din po ata. So yan, so praise God po sa strength po na binibigay niya and sa provision po. And salamat po kay Lord sa pangungusap sa akin kung ano yung dapat sabihin po for this morning. Amen. So, just to share with you po, nung nakausap ko ni Lord about dito is parang before Boracay, no? Parang Friday before November 14, parang November, di ko alam, 10 ba? 9, parang gano'n. So, nagkaroon po kasi ng discussion dun sa Pastor's Fellowship, parang dinidiscuss yung about dun sa nangyari kay Edman, yun dun sa anak ni Lita Atienza. Lita Atienza ba? Sino? Kuya Kim pala. Kuya Kim Atienza. So, ayun. Then, naging healthy discussion po siya, then na-open. Isa po kasi ito sa topic na hindi masyadong open, yung, I believe, hindi lang sa Christianity, but also sa Philippines, no? Then, ayun, so si Lord is, witness tayo. So si Lord na yung bahala kung paano natin siya madideliver. So, ayun. Ayun, let me invite everyone po to stand and let us all pray. Amen. So let us all close our eyes and bow down our head. Hallelujah, Father God, Lord, we worship you, Father God. Lord, salamat kasi napakabuti mo, Father God. Salamat sa pagmamahal mo, Father God. Salamat kasi yung pagmamahal mo hindi lang sapat, kundi overflowing, Father God. Lord, salamat, Father God, kasi hindi aksidente kung bakit kami nandito. You always have purpose, Father God. Lord, salamat, Lord God, kasi we know, Father God, na ikaw yung magsasalita, Father God, ikaw yung magbibigay ng message, hindi ako, Father God. Lord, itago mo po ako, Father God, sa malalim na pagmamahal mo, Father God, para mas makita at mas maramdaman ng bawat isa dito sa church na to, yung pagmamahal mo, Father God. Lord, ikaw lang yung mataas, Father God, at ikaw lang yung makita. This is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo po. Maraming salamat po. Ayan, so nabigyan ko na po kayo ng sa media, ayan, about that. So, ang title po natin for this morning, Your Soul Matters to God. So, Understanding Mental Health. So, yun. So, supposedly, pa siya, parang October, kasi October yung mental health awareness sa Philippines. Pero, medyo naging busy po tayo. So, ayun, I know na si Lord talaga yung nagpa-plan kung kailan. Amen. So, ayun po. So, sabi dito, next slide po, may clicker po. Sorry na po. So, sabi dun sa first part, medyo maliit. Pero yung, kung kakayanin po ng oras, ito po yung, yung pag-usapan natin na yan. Pasensya na po, maliit po pala masyado. So, pag-usapan natin yung foundation. So, about spirit, soul, and body, and things that we need to know about mental health, and what people with mental health struggles feel,
or mental struggles feel, then how Jesus responds to broken people, healthy response, what do church and family must do, then the Holy Spirit, their constant help, then God's message to those with mental struggles, and yung conclusion po natin, that God cares for our soul too. Amen. So next slide po. Thank you po. Ayan. So ito, I believe hindi ito yung unang pagkakataon na maririnig natin na ang tao ay composed ng tatlong bagay, hindi lang po spirit. So we have body, soul, and spirit. Amen. So, yung model naman, so yung soul po dito, so hindi masyadong kita, no? Sabi dito, yung soul, nandito yung mind, will, and emotion. So ito yung psychological part natin. Ito yung nag-relate sa atin dun sa tao. Then yung spirit is yung intuition, yung alam natin kung ano yung tamang mali, conscience, communion. So ito naman yung nag-relate sa atin kay God. And yung body, yung mismo nakikita. So ito yung physiological natin. So ito yung nag-relate dun sa environment. So kapag nakikita natin, tingnan natin yung nakikita ba natin yung sarili natin? Siguro naman lahat ay nakakita na ng reflection sa salamin, no? Amen. So, amen po ba? Ayan. So, kahit tingnan niyo po yung katabi niyo, hindi lang po yan body. So, salamat po. Sa loob po niya, meron po yung soul and spirit. Amen. So, mamaya pag-uusapan natin, ano ba yung na-born again? So, amen po. So, hindi lang po siya basta usapin na sa psychology lang yan, di totoo yan. So, even po sa Bible, nababanggit po na meron tayong body, soul, and spirit. So, for example, is in 1 Thessalonians 5:23. So, may your spirit, soul, and body be preserved. So, this is the prayer of Paul po sa ating lahat, na hindi lang po pinagpipray ni Apostle Paul na spiritual lang tayo magpa-prosper and magpa-preserve. But also, yung totality natin, maging whole and aligned with God's purpose. So it includes yung body and yung soul po natin. Amen. So, dito po ata. Ayan. So, dun sa second part ng foundations natin, so yung pag-alam natin about body, soul, and spirit. So alam na natin na yung tao, yung tao kinlate ni Lord na may body, soul, and spirit. Second is, kailangan natin malaman saan ba yung na-born again or anong part yung na-born again. So again, yung body po, yung nakikita natin mismo, yung nandito yung physical health, kapag may mas sakit na sa likod, so yun po yung body natin. Yung soul natin is yung naiisip natin, yung kagustuhan natin gawin, at yung nararamdaman natin. Ayun po yung part ng soul. Dito po nabibilong yung ating mental health. Then yung spirit is yung part na born again. Amen. So, dito sa part na which part is born again. So, ito po yung spirit. Amen. So, pagka tayo nag-prayer of salvation, instantly po, nababago po yung spirit po natin. So, paano naging alive? Parang sabihin natin, bakit alive? Bakit dead? So, actually, sabi po kasi sa ayan. So, sabi po kasi sa Romans 6:23. So, sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So, lahat po tayo, even yung baby, pagka pinanganak po, makasalanan na po agad because of the sinful nature. So, yung mga tao po, sinful siya, hindi lang dahil dun sa mga bagay na nakocommit natin, but also dahil dun sa nature nung pagkapanganak po tayo. And dahil, sabi dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero bakit yung mga hindi tumanggap kay Jesus Christ, buhay pa din? Kasi, yung patay doon is yung spirit. Ngayon, kapag nag-prayer of salvation tayo, ang nabuhay ay yung spirit po natin. So, instant po yun. Automatic. Nabuhay bigla. So, meron tayong part ng spirit. Tapos na nag-pray tayo, naging Holy Spirit po siya. Nagkaroon po siya ng buhay. Amen. So, kaya yun din po yung sabi sa 2 Corinthians 5:17, sabi dito,
new creation, the old has passed away, behold, the new has come. So syempre tayo, mga na-born again po tayo, no? Alam natin, palagi natin narinig to, the new has come, the old has gone. So parang naisipin natin, parang paano naging nabago? Minsan nga, may mga Christians na super nararamdaman po talaga nila. Depende kung gaano nag-impact yung dun sa nung nag-prayer of salvation. Pero may mga Christians din po na parang feeling nila, parang wala naman na ba? May nangyari ba? Parang gano'n. Pero maniwala tayo or hindi, meron pong nabago. Amen. Yung spirit po natin yung nabago. So, dun sa question, anong part ng buhay natin or ng pagkatao natin yung na-born again? Ano po ulit yung sagot? Spirit po. Sabihin po natin spirit. Spirit. Amen. So, next po natin, ayan. Thank you po. So, ngayon naman yung part ng soul. So, naintindihan na natin na na-born again tayo. Ang na-born again is yung part ng spirit. Ngayon yung sa soul, sabi dito, it requires healing, counseling, and renewal. So, paano natin nasabi na kailangan ng soul ng renewal? Kailangan pa din naka-counsel siya. Kasi hindi naman yung soul yung na-born again or hindi siya part ng na-born again. Ngayon, ang kailangan natin, ma-renew tayo palagi. So, sabi po dito sa Romans 12:2, sabi, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kaya po kung mapapansin nyo, di ba, ito medyo mahirap daw kapag sa Christian, pagka nagkwento ka dun sa mga hindi Christian. Ano mo, dinanggap ko na si Lord bilang Lord and Savior, tapos minsan nasabihin, bakit ganyan pa din yung ugali? Mga gano'n, bakit ganyan pa din yung ginagawa mo? So, minsan magda-doubt tayo, pero doon kasi sa part na ginagawa natin, yung emotions natin, ayun kasi hindi pa siya na born again. Ang kailangan natin ma-renew. It doesn't mean na hindi na siya mababago. Ang kailangan natin para mabago ay ma-renew. Kaya very important po na ma-attend tayo ng church, ma-attend tayo ng mga Bible studies, mga discipleships po. Kasi yun po yung nakakapag-renew naman. And of course, yung daily devotions po natin kay Lord. Amen. So next po natin, ayan. So last naman, yung body. So ito po yung kailangan natin alagaan. So hindi lang po yung spirit, hindi lang po yung soul, kailangan din po yung ating body ay ating alagaan. So hindi porket na born again na ang ating spirit at yung inisip natin, palagi naman tayo nagba-Bible study kahit malipasan na ako ng gutom, kahit hindi ako mag-exercise at kung ano-ano yung kainin ko ay pwede na. So hindi po siya gano'n kasi ang gusto ni Lord, alagaan pa rin natin yung ating mga katawan. So sabi dito sa 1 Corinthians 6:19-20, your body is the temple of the Holy Spirit. Amen. So, nagmamatter at mahalaga po na ang ating mga body ay ating alagaan din po. So, huwag tayong kasama. Ayun. So, ngayon, next slide po. Ayan. So, under part pa din po, yung pag-alam natin about body, soul, and spirit. So, the question is, bakit kailangan ng soul na maalagaan? So, una, the soul can be wounded, pressured, and overwhelmed. So, kapag tayo ay na-born again po, may mga times na automatic na feel natin yan. Pero may mga still part na minsan nahihirapan pa din tayo i-control. Or minsan may mga times pa din na nasasaktan pa din tayo. Pero, on the process yon. So, kaya kailangan natin palagi i-renew ang ating mind. So, ayan. So, sa atin kasi, di ba, minsan, kapag sa tao, lalo kapag hindi Christian, ang palagi naiisip na kailangan i-take good care sa tao ay yung katawan. So, kaya kailangan mag-exercise, kailangan may pa-diet, ganyan. So, parang it's automatic and common sense sa people na mag-take care ng body. And even si Austin, no, minsan, kapag may mga sa bahay, kunwari, magbubukas yung teacher, sabi niya, is it healthy or unhealthy? Mga ganyan. Tapos pupunta kami dun sa sa convenience store, sisigaw pa siya minsan, sabi niya,
these things are unhealthy. Sabi niya, these are unhealthy food. So, kahit yung mga bata, di ba, alam na nila yung healthy and unhealthy. Ngayon, kailangan naman natin malaman ano yung healthy and unhealthy dun sa ating soul. So, ayan. Kaya kailangan natin alagaan. And, ayan. So, number 2 natin, or second is, bakit natin kailangan alagaan yung ating soul? So, again, yung una, kasi from previous experiences natin, even before tayo maging Christian, nasugatan na tayo, na-pressure tayo, na-overwhelm. And next is even Christians struggle mentally because being saved does not erase strong or chemical imbalance. So, napaka-blessed po no, ng mga tao na kapag na-save sila, automatic nawawala yung vices, automatic nawawala yung mga hurts, napapatawad agad yung mga tao. Pero hindi natin maalis na hindi pare-parehas lahat ng tao. And meron process para magawa or maranasan din nila yun. And sabi doon, may chemical imbalance. So, ano ibig sabihin ng may chemical imbalance? Kasi po yun sa mental health struggles po ng mga tao, it's not always the way you are thinking or parang minsan kasi nangyayari, kasalanan mo kasi masyado ka nega, parang or masyadong nagdudwal ka sa ganito ganyan. May mga times, parang half-truth po yun, may mga times sa ganun po talaga ginagawa ng tao, pero may mga times na hindi po ganun yung case. So, for example, may chemical imbalance po sa brain. So, kasi yung nararamdaman ng tao is, ano yan, depende kung ano yung sinisignal mo nasa brain po natin. So, kaya meron tayong happy hormones, meron tayong stress hormones, ganyan. So, parang kung napanood niyo po yung vlog ni Dr. Alvin, I believe si Dr. Alvin ba yun, or yung isa. So, parang ang naging binlag niya kasi is, sabi nun sa vlog, yung babae, akala niya parang something may PCOS lang siya, mga ganyan. Pero ang nangyari pala, meron siyang tumor dun sa brain niya na nakakapag-affect kung paano nag-release ng hormones yung brain niya. So, dumadami yung stress hormones niya. Kaya parang kahit na ang dami niyang ginagawang mga bagay-bagay para sa kanya, malungkot pa rin siya. So, ganun po yung struggles ng iba po na may mental health struggles. And even yun sa mga may PCOS po, no, usually sa babae, madami po sa babae may PCOS, may chemical imbalance din po siya or may hormonal imbalance po. So, may mga times na hindi mo naman gustong malungkot pero nalulungkot ka. Minsan, sabihin mo, nababalik na ba? May mga ganun po, di ba? Kasi may mga ganong part or may ganong reality po. Hindi yung palaging dahil hindi lang sila nag-alaga ng sarili nila, hindi lang dahil hindi nila nare-renew yung mind nila, but because of some aspect po, and then nakaka-affect din po siya. So yan, kaya important na as much as possible ay na-take good care po natin yung soul natin. Then mamaya po i-discuss po natin ano yung mga pwede natin gawin para umokay yung ating soul. So yung ating will, mind, and emotions po. So, yeah. Next po natin. Ayan. Ayan. So, bago po pala tayo pumunta dito, ayan. So, sabi dun sa Psalms 42:5, so sabi dito, why are you cast down, O my soul? So, sorry, hindi na po nasama doon sa slide. So sabi doon, sa Psalms 42:5 po yun. So, ibig sabihin, yung emotional struggles, hindi po siya nangyayari ngayon lang. Minsan kasi parang sabihin ng mga tao, ay, yung mga mental health issues, ngayon lang yan. Mga ano yan eh. Pero even po sa Bible, no, makikita natin na yung mga tao sa Bible, nagkaroon din po ng struggles. So, hindi po siya nangyayari ngayon lang. Maybe ngayon lang masyadong nalalaman ng mga tao dahil sa social media, mas nalalaman natin agad-agad kung ano yung nangyayari doon sa ibang tao. So, kaya mas doon tayo na-open. Kasi yung Psalms 42:5, it was written by the sons of Korah. So, sino ba sila? Baka isipin natin, kaya sila may mental health struggles.
sila Christian. So, yung Psalms 42:5 po, ang nagsulat po nun ay isa sa anak ni Korah. And they are worship leaders sa temple. Ibig sabihin sila ay Christian na. So, the writer was far from Jerusalem, unable to join public worship, and was experiencing deep emotional and spiritual distress. Because of this separation and the attacks of people around him, his soul felt cast down, discouraged, and overwhelmed. So, ibig sabihin, hindi lang po yung mga hindi Christian na nakakaranas ng mental health struggles. And hindi lang po yung mga tao ngayon yung nakakaranas ng ganitong problema. So, even before, nakakaranas na din po yung mga tao po and even Christian po na nakasulat sa Bible. So, ayan pa. In this verse, he talks to his own soul as an act of self-counsel. So, ang nagka-counsel sa kanya ay yung sarili niya. So, pwedeng mag-counsel yung mga ibang tao, pero important din po na kapag dumadaan tayo ng mental struggles, ay kina-counsel din po natin yung sarili natin. And reminding ourselves to place His hope in God despite the heaviness He feels. So, Psalms 42 shows that even devoted believers can struggle mentally and emotionally. Yet, they can still choose to trust God in the middle of that struggle. Amen po. So, ayan po. Ayan yung part na pag-intindi natin, ano ba yung meron dun sa body, soul, and spirit. Amen. So, dito, sa second part natin, things that we need to know about mental health. So, this is for the biblical and the psychological view po. So, again, balikan natin na yung katawan, tatlo po ulit siya. So, wag po natin kakalimutan na ang tao ay hindi lang spiritual. Kaya kapag tayo, hindi lang tayo kumakain ng di ba kaya tayo kumakain pa din tayo ng mismong pagkain, tsaka sa spiritual, yung the devotion tayo, umatin tayo ng Bible studies and all, and also, may nararamdaman pa rin tayo. Kasi tatlong part po tayo. So, isa ka lang, very unique ka. Isa ka lang sa buong mundo, pero lahat tayo may tatlong part. Amen. So, sabi dito, sa una, mental health is equals to physical health. So, kung gaano katotoo po na merong physical illness, ganun din po katotoo na merong mental illness. So, yun po. Kasi minsan, ang iniisip nila, parang ganito siya eh. Pagka-Christian ka, kunwari kapag nagkasakit ka, pupunta ka sa doktor. Kasi, alam natin, kahit Christian ka, nagkakasakit ka sa katawan. Pero, minsan ang hindi natin nare-realize or hindi natatanggapan ng Christianity, na kahit na Christian ka, pwede ka din magkasakit in mental side. So, yun po. Next is, dun sa part ng mental health. So, minsan kasi parang na-stereotype na kapag may mental health struggle or may mental health issue tong taong to is nakikitrend. Kasi naman minsan, gusto yung mga trending, lalo sa mga TikTok, kapag kung ano yung trending na sayaw or kanta, di ba? Nakikitrend yung mga songs. Kasi may mga may pa-entry. So, akala nung iba, entry mo yun sa trending. Pero hindi po ganun siya. Though, hindi din natin iaalis or meron din po part na yung iba nakikitrending kasi parang cool to. Minsan, nabibigyan nila, baka cool to. Cool. Hindi ko sabi cool to. Parang cool. So, parang pagkaganyan, parang gusto ko din ganyan. So, yan. So, pero hindi po natin makalis na yung iba, hindi po nakikitrending. Yung iba, totoong nararamdaman po nila. Hindi po sila nakigaya. So, iba, naramdaman na po talaga nila ng totoo yun. And, anxiety is not equals to kaartehan. So, ano ibig sabihin ng anxiety? So, yung fear, natatakot ka sa mga bagay na present or talagang totoong nangyayari. Ngayon, kapag anxiety, parang unknown, na parang natatakot ako pero hindi ko alam kung bakit. Parang gano'n. Or hindi pa nangyayari or hindi pa totoo na anxiety ka na or kinakabahan ka na. It doesn't mean na nagkakaroon ng anxiety yung tao ay ang arte niya na. So, yun po. Ayun yung mga bagay na kailangan po natin i-take note. And katulad po nung nabanggit natin kanina,
nag-aaral din po sa medicine. So, madami naman pong nakakalam na chemical imbalance sa brain is real po talaga na nagkakos na mental struggles po sa iba. So, yan. Actually, minsan ang naiisip natin yung mental health issue, parang minsan stress lang, depressed. Pero malawak po kasi yung dun sa chemical imbalance tsaka dun sa mental health nung sa tao kasi may mga iba't ibang subcategory po siya. Meron talagang mga inborn, meron dahil dun sa environment, so ganun po. Meron mga about sa sexual na nagkaroon na ng mental health issue, meron about sa dahil dun sa mga katandaan, mga ganon. So may iba't ibang part po siya. And some genuinely need medication. So parang kahit nagaano po nila i-uplift yung soul, yung mind po nila, hindi na po nila kaya. Kaya kailangan po nila ng medication. So, yun po yung reality about mental health. So, paano yun? Yung, for example, no, may mga tao, for example, sa schizophrenia. So, yung schizophrenia, yung mga nakikita natin sa labas, na palakad-lakad, yung talagang wala na po sa reality. Yung nagkakaroon ng mga hallucinations. Yung hallucinations, may nakikita sila na hindi na wala naman. Yung delusions, nag-iisip sila ng mga bagay na hindi naman totoo. And yung illusion, ang illusion po is yung bagay na may nakita ka pero nami-misinterpret mo. For example, may nakita kang electric fan, ang tingin mo sa kanya taong gumagalaw. Mga ganon, ayun po yung illusion. So, may mga tao po na dun sa mental health struggles nila, kailangan nila ng medication. So, yun. So, kung gaano katotoo na meron nagkakaroon ng schizophrenia, ganun din po katotoo na yung mga tao nagkakaroon din po ng depression. So, yun po. And, ayan. So, sabi dito, Proverbs 12:25. So, sabi dito, anxiety weighs down the heart. So, ayan. Malaking bagay po na kapag nagkakaroon tayo ng anxiety, so, mabigat po talaga sa puso. Talaga nakakagulo po talaga ng isipan at hindi ka talaga papalagay. Amen. So, second part po natin dito sa knowing some things about the mental health is yung nature plus nurture. So, ano ibig sabihin ng nature plus nurture? So, yung nature is kung ano yung parang kunwari by blood. Kunwari meron tayong sinful nature, kahit di pa tayo nagkakaroon ng kasalanan. So, sinful na tayo. So, yun yung nature, yung pinagmulan mo. Yung nurture is yung kinagisnan mo or yung environment. So, sabi doon, kasi bakit kailangan natin malaman yung nature plus nurture? Kasi may mga times po, no, na kapag sinabi may mental health issue, itong batang to, minsan, ang naisip nila, ay, ano ba yan? Nasa lahi ba nila yan? Minsan naisip na gano'n, or minsan sabihin nila, ay, hindi nabantayan ng maayos ng parents. Yan. Baka hindi masyadong kinausap ng magulang, mga gano'n. So, yung nagkaka-mental health issue po, kunwari kapag may nalaman tayong tao na may mental health issue, kailangan hindi po natin stereotype na, ay, baka ganito yung nangyari niya. So, ano po siya? Combination po siya. So, sabi nga po dun sa psychology, may sinasabing tabula rasa. So, ibig sabihin, kasi dun sa psychology, very unknown po kasi yung tao. And kasi ganun ka-majestic yung pagkakagawa ni Lord sa tao. And even yung psychology, may mga sinasabi silang theory. Ibig sabihin ng theory, tingin nila, parang hinuhulaan nila, baka ganito to. So, iba't ibang part ng theory yun. So, may theory ng tabula rasa naman na ang sinasabi is, yung tao daw ay blank slate. Ibig sabihin, nung pinanganak ka, wala ka talagang something sa'yo, natututunan mo na lang yun eventually. And minsan sinasabi nila na may mga times na sinasabi nila yung tao ay innately good or bad daw. So parang kapag ka pinanganak to, alagaan mo yan, i-correct mo yan, pero sinasabi ng iba, ay may masamang ano na talaga siya. So, ngayon naman, dun sa part na meron tayong dun sa nature tsaka sa
nurture, makikita naman din natin siya dun sa sa Bible, no? Dun sa sinful nature po natin. And even dun sa nurture naman na part, may sinasabi po, di ba, na iingatan natin kung sino yung mga nakakasama natin or kung kanino tayo nakikipag-fellowship kasi makaka-affect din po yan sa atin. Amen. So, yun po yung reality about the nature and the nurture. Then, parenting realities. So, may mga times po kasi no, na kapag naisip no, or nalaman ng mga tao na may mental health issue itong batang to, ang iniisip nila, ay, nag-fail yung nanay. Ay, nag-fail yung tatay. So, for example, dun sa experience ni Kim Atienza po, no? So, nung nagpakamatay yung anak niya, instead na comfort at empathy ang maramdaman niya dun sa, usually sa Christians pa, ang na-experience niya is judgment na parang na-feel niya, nabuli pa siya ng Christian. Kasi, imagine yung tao, nag-grieve sila. Yung pagkamatay ng anak nila, hindi basta-basta. Ibig sabihin, nag-suicide kasi. Then, imbes na words of encouragement, yung marinig niya, ang narinig niya, judgment na, ay, siguro, hindi mo masyado na bantayan yung bata. Kasi minsan naisip din namin, hindi. Kasi clinically diagnosed si Emma. So, sabi namin, siguro kapag clinically diagnosed, mas maganda kasama mo lagi. Pero kasi napunta ko siya sa ibang bansa. Pero kasi, hindi natin may iwasan na yung tao is meron siyang sariling will. So, what if ikaw as parent, gusto mo talagang samahan yung anak mo. Pero yung anak mo yung ayaw at talagang yung anak mo yung lumalayo. So, may mga ganong part po. So, next po is dun sa parenting realities. Wala po kasi perfect formula na masasabi natin na kapag naging parent ka, ito yung dapat gawin mo. So, parang katulad lang din po, kung doon po sa work, no, may iba't ibang leadership style na sinasabi. So, ganun din po sa pagiging magulang. So, may mga sinasabi pa sa amin na nung nakaraan na leadership training kami. Minsan, ang leadership ay situational. So, ganun din sa pagiging magulang, situational, kung ano yun, nakadepende kasi kung paano yung anak mo, nakadepende kung ano yung situation. So, ganyan. And, minsan, nagkakaroon din po kasi ng problema dun sa point na lalo kapag yung pastor, no, yung anak ng pastor. Kasi kung for example, si Kim Atienza, Christian po sila. Pero, nagpakamatay yung anak. So, minsan, ang iniisip na iba, bakit gano'n? Christian naman sila. Or bakit gano'n? Pastor naman yung mana niya. So, hindi po tago na in this life po talaga, may mga times na yung Christian nagsusuicide pa rin. So, yeah. Ngayon naman, may iba't ibang situational reactions din po kasi yung mga tao. So, dahil may iba't ibang pinagdaanan, di ba yung kanina nature versus nurture, meron na siyang, yung mga tao, meron na siyang namana na ugali niya sa parents niya, sa mga ninuno niya, and all. Meron din siya pinagdaanan na nag-form siya into that person, kaya yung mga situation, kapag mapapansin natin, kung tayo yung dumaan sa situation na yun, feeling natin, ay, very light lang. Pero it doesn't mean na pag pinagdaanan natin yan at feeling natin very light lang, it doesn't mean na very light lang din sa iba. So, ganun po. And next is yung sa mass hysteria and influence. Parang related din siya sa nurture. Yung sa mass hysteria kasi, may mga times na kunwari parang may nasasaniban daw. Tapos dun sa room, nakakita yung bata na nasaniban, na feeling na din ng iba, nasaniban siya. Hanggang yung buong room nasaniban. So, ang tawag po doon mass hysteria. And yun dun sa influence, may mga times po na katulad po nun, yung iba talaga in physical part or in chemical imbalance, kaya nagkaka-mental health struggles. Pero yung iba po talaga influence din po. So, yeah. So, next po natin, ayan. Salamat po. Ayan. So, ngayon naman, malalaman natin ano naman yung na-feel ng mga may mental struggle. So, baka medyo nagtataka kayo na bakit kailangan natin i-discuss yung mga bagay na to. Dinidiscuss po natin yung mga bagay na to, hindi para i-baby yung mga tao. Kasi minsan, ayaw natin na, ay, binibaby nyo, kaya ganyan.
So, hindi po dahil gusto natin silang i-baby, but we want everyone to know ano po talaga yung pinagdadaanan, ano po yung reality dun sa side nila. Amen. So, ngayon, ano yung mga nafe-feel nila? So, their struggle feels heavy. They're not OA. So, hindi sila overacting. Totoong nahihirapan po talaga sila. So, they carry emotions they cannot fully explain or control. So, may mga times, siguro hindi lahat, pero may mga times na in some point of their lives, kapag ka sila na mag-isa, sinasabi nila sa sarili nila, ayokong nararamdaman to, pero they can't help themselves. Ganun pa rin yung nararamdaman nila. Their thoughts feel confusing and overwhelming, and they fear being judged, misunderstood, or told they're just being dramatic. So yun po yung mga nahihirapan sila. Kasi bukod dun sa nahihirapan sila sa nararamdaman at naiisip nila, nahihirapan pa sila na nag-judge sila na parang kapag sinabi or inopen up nila yung nararamdaman nila sa mga tao, napaka-dramatic mo naman or napaka-OA mo, parang gano'n. So, and dito sa part na sa struggles nila, part ng struggles nila is nag-worry sila about disappointing the people around them. And ito yung reason kung bakit yung ibang mga anak hindi nag-open up sa parents nila. Kasi, yung feeling nila na hindi sila may intindihan at may disappoint nila yung parents nila. So, ganun yung struggles na nararamdaman nila. So, kapag hindi sa atin na magulang lumapit yung mga anak natin, isip natin, kanila lalapit, di ba? So, kaya important na malaman po natin to kasi kapag hindi sa atin lumapit ka, isipin natin, kanino po kaya sila lalapit? Amen. And next is the reality of their internal battle. So, suicide thoughts or harmful impulses don't only appear in deep lows. So, sometimes they begin during emotional highs. So, for example, dun sa merong tinatawag na or sakit ng bipolar. Yung bipolar, sinasabi nila yung extremely high and low yung emotions. So, may mga times na kapag meron kayong anak na clinically diagnosed or kung meron kayong kakilala na medyo ganun yung act niya, hindi lang natin siya i-check kapag ka dun sa low season, kundi during the high season. Kasi for example, nasabihin ng iba, ay, parang wala naman siyang mental health yung iba na nag-suicide kasi parang ang saya-saya niya. And the reality is, usually, nagpo-commit po sila during their high season or high emotions. Kasi during their low season, they don't have any strength to do it. And kapag naka-recharge na sila, doon nila ginagawa kasi nakipid nila, I'm going to go down again. Then they don't like that to happen. Parang I don't to feel that way again. So, kapag may mga kakilala po tayo na may mga mental health struggles, we should check on them, on their lows and highs. Amen. Tapos, they feel trapped between wanting peace and wanting the pain to stop. So, alam niyo po, dun sa internal battle po nila, mayroon ako na-attenan nung nag-aaral po ako sa psychology, no? Ang topic niya is paraphilia. Yun ang akala ko ng paraphilia is sexual, naman siya, mental issue na parang may kakaiba sila na ginagawa. And one type of paraphilia is parang yung usual na makikita natin nagtitrending sa social media. Yung nagpapakita ng, usually lalaki nagpapakita ng private part nila. Ang tawag ng exhibitionist. So, ngayon, hindi ko alam na pastor yung nag-discuss nung seminar na yun. Then, nasabi niya doon sa last part, sabi niya, kapag syempre, di ba, kapag ikaw nakakita ka ng gano'n, talagang kakabahan ka, talagang may inis ka. Lalo kapag kakamag-anak mo din, di ba, nakaranas ng gano'n, magagalit ka. Pero on their side, hindi dahil sa enabler tayo, but because we want to understand. Ano ba yun sa side nila? Sabi nung pastor na psychologist, sabi niya, don't you know, or parang feeling mo ba, hindi dumadating sa point ng buhay niya, na kapag siya na lang mag-isa, hiyang-hiya siya sa sarili niya. Na kapag siya na lang mag-isa, gustong-gusto niyang baguhin yung sarili niya, pero hindi niya magawa. Yung mga tipong, pagka nalaman ng ibang tao, nakakahiya, na natatakot din siya para sa sarili niya.
So, ganun po, na may mga iba't ibang mental health struggles sa pinagdadaanan ng mga tao. Pero, yung nakikita natin is kung paano sila nag-act. Pero, may mga, ayun yung nakakalungkot dun sa side nila, they are helpless. Amen. So, and their deepest pain is yung katulad ng nabanggit natin kanina, yung ma-judge sila and hindi sila maiintindihan. Lalo dun sa mga places na feeling nila dapat sila ay napakinggan at sila ay naiintindihan. So, saan ba yun? Sa family? Sa church? So, yun po yung usual na struggles, no? May dumadaan po sa mental health struggles. Now, ayun yung mga details, no? But for the next slide, ngayon naman, gusto natin malaman how Jesus respond to broken people. So, as Christians, no, at lalo po tayo ng under grace, hindi, kasi minsan ang iniisip na iba, kapag under grace, yung pagka hindi under grace na Christian, ang iisipin nila, ay, mga enabler yung pero ang hindi tayo enabler, mas naiintindihan lang natin yung situation ng mga tao. Hindi tayo enabler, ano lang tayo, mas iniintindi at mas, kasi naranasan natin na in some point of our lives, may mga taong hindi nakakaintindi sa atin. No, at some point of our lives, mahina din tayo, pero minahal tayo ni Lord. And bilang tayo nakaka-receive ng grace ni Lord, we also want to love the people na nagkakaroon din talaga ng struggles. Sa lahat ng mga ng tao sa mundo po, may struggles at may problems. Amen. So ngayon, hindi lang po ito, parang hindi lang ito limited para dun sa may mga mental health struggles. Pwede din ito sa mga iba't iba yung pinagdadaanan. So, yung buhay po natin bilang under grace is pinapamuhay natin yung buhay ni Jesus. So, ayan yung sabi ni Bishop po nung last na fellowship po naman yung Friday. So, sabi dito, Jesus never invalidated. So, ano ba yung, paano sabi na na-invalidate sila? So, minsan, pagka sinasabi natin, ito very usual kasi yan, para nasa culture kasi ng Pilipinas minsan, kapag may nagsabi, sabihin, ako nga, kung nagsabi ng problema nila, sabihin, ako nga, ganito pinagdadaanan ko eh. Yung parang, parang siguro dahil very trending dati, wala kayo sa lolo ko, parang pagalingan ba, padamihan. So, ayun. And usually, yung mga sinasabi natin, though half-meant po kasi yun, kaso minsan, as Christians, we need to be sensible dun sa sasabihin natin. Kung kapag sinabi natin na kapag may pinagdadaanan siya, sabihin natin na imbes ng empathy at encouragement ang marinig, sabihin lang natin palagi. Palagi nilang maalala na sinasabi natin, papunta ka palang pabalik na ako, hindi yan, ako nga, ganito, ganyan. So, may mga ganon. So, hindi din natin masisi yung iba kasi ayun yung pinalakihan yun yung usual. And ganun din tayo pinalaki ng parents natin. Kaso, kung paano po nag-evolve yung technology natin, ganun din po sa nag-evolve yung generation. And mas nag-iiba on how they see life and nag-iiba kung paano yung mga tao tinitingnan yung mga bagay-bagay and kung paano nila natatake yung mga bagay-bagay. Kaya important na pagka-Christian po tayo, minsan hindi nasabihin na, kasi diba meron tayong horizontal relationship. So, kaya important po ito kasi hindi sila masisave ng dahil lang dun sa pinipreach natin. Masisave sila kung paano natin sila pinapakitong buhay. Kaya important po talaga ito. So, yun. And kapag gano'n tayo ng gano'n na parang kapag nag-open up sila and na-feel invalidate or palagi, mas marami. Yung nag-share sila ng isa, hindi tayo papatalo, mag-share din tayo ng gano'n. Gano'n natin. Mga gano'n, di ba? So, baka ang ending, lalo kung tayo ay parents, baka ang ending, kapag gano'n tayo ng gano'n, hindi na talaga sila mag-open up sa atin. Kasi, hindi sila nakakaramdam ng compassion sa atin. So, yun. So, imbes na kapag, di ba, ang tao, kapag nabibigatan, nag-open up sa mga tao para gumaan. So, minsan iisipin natin na mag-self-reflect tayo. Kapag may nag-open up, mas gumagaan yung pakaramdam niya, mas lalo nabigatan. So, ganun po. And, important, lalo sa ating mga parents and yung mga spiritual parents ko, no, na makukuha natin yung trust ng mga tao.
Para hindi kasi sila mag-open up kung wala silang trust sa atin. Ngayon, paano natin makukuha yung trust nila kung hindi nila nararamdaman na naiintindihan natin sila, willing tayo kumintindi. Amen. And minsan, nasa yun pa yung nagiging dahilan kung bakit talaga sila lumalayo. Ayun. And sabi dito, paano nag-respond si Jesus kung hindi siya nag-invalidate? Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all who are weary." Wala siyang sinabi na, wala siyang sinabi na kapag nagkaroon ng problema, sabi niya, lumapit, yung lahat na nabibigatan. Hindi sinabi ni Lord, ako nga napako sa cross. Diba? Kamusta naman yun ito sinabi ni Lord na, ako nga napako sa cross. So never ginawa po yun ni Lord. And as Christians, hindi din po dapat natin gawin yun na, ako nga. Kasi ang point doon, totoo yung sinabi mo, ang point doon, ikaw nga. Ibig sabihin, ikaw yun, hindi sila. Amen. And hindi yun, kasi may mga tao na sabihin, tagal na niya na, hindi ko pa nakamove on. Pero si Lord, ang sabi niya, lumapit kayo lahat na nabibigatan. At wala siyang ginawa ng pagpe-pressure po sa atin. Na bilisan mo. Parang may iba ka pang pagdadaanan. So, hindi naman ang ganun si Lord. So, ganun yung response ni Jesus sa mga broken-hearted. And as Christians, ayun din itatry po natin. Kasi pinapamuhay natin yung buhay po ni Jesus. And presence over preaching. So, alam niyo po, nung bata ako, kung napakatanda. Ayan, nung mga teenager ako, kasi feeling akala ko kapag nag-open up sa akin yung tao, kailangan, ang dami ko nang sabihin. So, pag kami nag-open up sa atin, hindi natin kailangan na madaming sabihin. Konting encouragement lang po, okay na. Kasi, pagka naka-recover po sila, ang maalala nila, hindi yung napakadaming sinabi natin, ang maalala nila, is yung mas mag-i-impact po kasi kapag konti lang yung word of encouragement na sinabi natin. Plus, ang pinaka-naalala nila kung sino yung nag-stay sa side nila nung time na kailangan nila ng someone na makakasama. Amen. So, next po is, we must not provoke or shame. So, ano yung sabi ng provoke? Parang mas lalo pa nilang nararanasan or nararamdaman yung sa mental health issues nila. Kasi pagkakausap natin or kapag may mga nagawa sila or anything na about ginagawa nila, parang, ay kasi ganito kayo, kasi ganyan ka. So, wag po natin sila iihiya na, ay ano ka, lalo yung iba na may mga binibigay na alias sa mga nagkakaroon ng mental health issue. Yung minsan lalo kapag hindi very open, sabihin nila, ano ka ba? Parang ganun. Kaya ayaw ng iba mag-open up kasi nababansagan sila. So, yeah. So, even sa Bible, sabi dun sa Ephesians 6:4, so sabi dito, we should not provoke. So, don't push, don't blame, and don't embarrass. Amen. So, sa next po natin, sa healthy response naman po. So, nakita natin, ano ba yung usual, or ano ba yung, napakaliit, madami na. So, nakita natin, ano ba yung response ni Jesus dun sa mga broken-hearted. Ngayon, as Christians, as church, and as a family, ano ba yung dapat natin gawin? So again, hindi po natin binibaby ang kung sino man. So, ginagawa natin na para mas maintindihan sila at mas maramdaman nila yung grace ng Lord. Amen. Kasi yung grace ng Lord po, totoo na mararamdaman mo yun. Unang-una, dun sa pagka nakakausap nila si Lord, then marirealize nila na mahal pa din sila ni Lord despite of everything na ginawa nila. Pero yung grace ng Lord, iba pa rin po yung impact kapag nararamdaman nila sa kapwa Kristiyano. Yung grace po. Amen. So, kasi as Christians, we are not judger. So, tayo ay understanding po. So, una, we should empathize. So, minsan medyo critical din doon sa part na empathize. Kasi ibig sabihin ng empathize, ano yung mararamdaman mo kapag ikaw yung nandun sa situation? Ang kaso kasi minsan, kapag ka nandun ka sa situation, feeling mo late lang. Pero may mga times na hindi ganun yung nararamdaman nila. So we need to be sensible.
din kapag nandun sila sa struggles na yun. So, kasi yung struggles, again, it's chemical, sometimes it's emotional, and sometimes it's spiritual. But all of those people, they all deserve to feel the love of God. Amen. And sabi po dun sa Galatians 6:2, carry each other's burdens. So we should help each other po as Christians and as church. And most especially as family. Amen. So avoid invalidation. So yun yung nabanggit po natin kanina. So dahil yun yung response ni Jesus, so dapat hindi din po tayo nag-invalidate na ako nga, or yung mga pupunta pa lang, or minsan, ito, yung term na okay lang yan, minsan kasi nakalakihan ko din yan na kapag may nag-uwi, okay lang yan. Pero kasi ngayon, yung mga tao ngayon, kapag sinabihan ko na okay lang yan, ang reality, minsan mas nag-burden pa sila. Kasi nga, yung nararanasan nila, hindi okay. Kaya hindi, parang mahirap na sabihin okay lang yan. Kasi nandun sila sa sitwasyon na hindi okay. But rather, we should use yung mga we're here or nandito lang kami, naiintindihan namin, hindi ka nag-iisa. Let's face this together. Sasamahan ka namin. And next is correct with love. So sabi dito, correct with love. So, hindi po, kaya sinasabi ko po, hindi po natin sila binibaby. Kasi may correction pa din. Pero with love. So ngayon, may mga bagay talaga na may mga tao na kailangan po talaga ng correction kaya dumadaan sa ganito. Pero may mga part na hindi din po, or may mga tao na hindi, na talagang in physical po talaga, or talagang sakit po talaga siya. So ngayon, kapag nagko-correct tayo, or kapag nag-encourage tayo, it should be with love. So, alam niyo po, ang correction is not equals to condemnation. Amen. Hindi porket nagko-correct tayo, magko-condemn tayo. So, kapag nag-condemn tayo, sabihin natin, kinondemn natin, so hindi kino-correct ko lang siya. So, hindi po, magkaiba po yun. So, wag po tayo mag-condemn, pero mag-correct po tayo. And para sa mga taong dumadaan sa mental health struggles, wag tayong sasama ang loob pagka kino-correct tayo. Kasi, alam niya po ba, ito palagi ko sinasabi, no, sabi ko, kasi parang ang daming, yung sa company namin, ang dami talagang rewards. Sabi ko, alam niya, nakakamiss din na yung sarili mo lang iisipin mo. Pag employee ka lang, parang ikaw lang. Pero pagka nag-handle ka ng department, kailangan tingnan mo sila, iko-correct mo, and which is doble ng effort kasi meron kang goal at the same time, meron ka pa din titignan ng mga tao. And ganun din, alam niyo po, kapag kami nagko-correct sa atin, ibig sabihin, mahal po nila tayo and nag-care sila sa atin. So, kapag kami na-correct po tayo, minsan hindi talaga natin maiiwasan, no? Minsan masakit kapag kami na-correct. Pero, ang palagi natin titignan, ano yung objective? Ano yung puso nung nagko-correct sa atin? And sa atin na nagko-correct, kailangan with love po talaga. Kasi minsan, kapag tama naman talaga yung sinasabi natin, pero mas lalo hindi nila ginagawa kasi nakadepende yung response lang on how we deliver the thoughts or how we deliver yung correction. Amen. So, ayan. Discipline with sensitivity po dapat tayo. So, meron pong kinuwento si Pastor Jason Ken nung time na napag-usapan po namin itong mental health issue mo sa Pastor's Fellowship. Sabi niya, meron parang retreat ata yun dun sa school. Nandun yung parents saka yung mga bata. So sabi niya, mag-share siya ng word of God. No? So parang hindi niya na-expect, kasi ang tanong niya, tas dito yung kamay ng taong hindi mahal ng magulang. May nagtaas, nagulat siya. May nagtaas. So yung iba, syempre parang tawanan para, hindi ko mahal ng magulang, mga ganyan. So parang sinabi, parang hindi ka mahal ng mama. So ngayon, tinanong niya, bakit feeling mo hindi ka mahal ng magulang mo? Sabi niya kasi, yung parents niya palaging wala. Tapos, hindi na sila nakakausap, mga ganun tipo. Parang busy magtrabaho. May nalulungkot siya. Tapos, parang sinabi ni Pastor Jason sa kanya, hindi niya din alam kung paano sabihin. Kasi, minsan, kapag tayo, no, pag may nagano sa parang hindi ko mahal ng magulang. Parang isa may mga kagaling tayo. Pero, buti binigyan nga daw siya ng wisdom
wisdom ng Holy Spirit. Sabi niya, kung gano'n ka nasasaktan, ibig sabihin, gano'n din nasasaktan yung parents mo. So, ibig sabihin, gano'n ka nila kamahal. Na instead na ibibigay, parang ita-turn natin yung parang papaintindihan natin sa kanila yung other side of the coin na sabi niya, ibig sabihin, ganun ka kamahal ng parent mo na gustong-gusto ka niya makasama pero nagtatrabaho siya just to secure yung future mo. Then after noon, ayun, naintindihan ng bata and very thankful yung magulang. So, ganun din po tayo, no? Kasi kung sabi niya mabuti, baka yung sa pagkakasabi niya kasi naging thankful pa yung magulang. Kasi ganun din po tayo, kapag magko-correct tayo, kunwari iba yung thinking ng tao. So, kailangan with love, iisipin natin, ano ba yung naging totality, ano ba yung reality. And it will turn out kapag nagbigay tayo ng correction with love, hindi lang yung taong kinakausap natin, yung mako-correct at mabibless, kundi yung mga taong nakarinig. And nakakita kung paano tayo nag-correct with love. Amen. So, ayan, lalo po sa mga bata ngayon, sa kabataan, they need someone to always say that they are loved, they are seen, and they matter. They matter. So, ayan, very hard po i-handle yung lalo yung mga generations ngayon, no? Kasi madaming nakaka-affect yun sa mga tablet, sa cellphone, so yung mga nakakasama nila. And we really need Holy Spirit para makapag-correct po tayo with love. Amen. So, mahirap po dun sa side natin din na kapag kailangan natin may paintindi, pero with the help of the Holy Spirit po, kakayanan po natin. Amen. And as much as possible, ang gagawin natin, minsan kapag nagko-correct tayo, hindi tayo sa atin manggagaling mismo yung sagot. So, as parents and as spiritual leaders po, minsan magtatanong tayo ng mga questions na sila mismo yung makaka-discover ano yung dapat nilang gawin dun sa situation nila. Para ma-develop nila yung self-reflect. So, minsan kasi kapag sinabi lang natin, hindi masyado nag-iimpact. Unless sila yung nakaisip at sila yung nagsabi mismo na yun yung dapat gawin. Kailangan ma-discover po nila. Amen. So, sabi sa Ephesians 4:15, speak the truth in love. Ayan. Kaya dapat po tayo nagpo-correct with love po. And sabi sa John 13:34, love like Jesus. Amen. And sa next po, encourage with hope. So, sabi sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. So, pagka may alam tayo na nagkakaroon ng mental health struggles, huwag po natin kakalimutan na i-encourage sila. Ano yung mga pwede natin sabihin? Yung mga Bible verses. Pwede tayong hindi natin kailangan nabasahin, sabi sa ganito. Pwede yung mga i-quote natin, no? Pwede na sabihin na you can move forward, you can correct your steps, you have a future, magiging okay din ang lahat. So instead na sabihin natin na okay lang yan, pwede natin sabihin na magiging okay din ang lahat. Kasi that's the truth. Diba? Sabi, everything will work out for good. So, nasa low season man sila ngayon, ang alam natin as Christians, everything will work out for good. Amen. So, next po, provide life-on-life discipleship. So, currently, meron tayong mga discipleships, so may mga small group, ganyan, and even doon sa leadership ng church, meron din po tayo. So, it's important na magiging part po talaga tayo, and as church po talaga, is ma-encourage natin sila na magkaroon ng discipleship. Kasi doon nila parang feel na sila ay seen, heard, valued, and supported. Amen. And diversion and healthy activities. So, kailangan ma-divert yung mga, kasi mag-dwell sila sa mga negative things or mga sad things na naiisip nila. Kaya, kung mapapansin niyo po yung life rock po natin, madaming pa activity. Kasi, isa sa goal ng life rock is yung ma-divert po yung mga youth, yung hindi sa vices mapunta, kundi sa mga fellowship na hindi nila iisipin na ang pagiging Christian ay boring. So, yan. And kaya tayo may mga pa-activities din po tayo, may mga sila tiyari nag-plot ng mga event.
So, yun po. And next is allow professional help. So, kung gaano katotoo na yung mga tao kapag may sakit ay nagpapadoktor, ganun din po kapag may mental health issue. Hindi po natin sila i-judge. Na kapag sinabi nila na nagpunta ako sa psychiatrist or meron akong psychologist, hindi natin sila i-judge. Kasi same lang din mo. Na kapag tayo, for example, yung mga uso nga, di ba, yung sa pneumonia. Pagka nagkaroon ng pneumonia, di ba, pupunta sa doktor, nagpa-hospital. Ganun lang din po sa mental health. So it's fine na kahit patient tayo, nagsisig tayo ng professional help. So, sabi dun sa Proverbs 11:14, there is safety in counsel. So, and alam niyo po, hindi kasalanan. Kasi akala ng iba, nakakahiya or baka sabihin nila, bakit ako ganito or napaka-weak ko. Kasi nagpapa-professional help ako. So, hindi po. Kasi alam niyo po, kung gaano katotoo na si Lord binless at sinamahan yung mga doctors para matapos nila yung profession nila. Ganun din po katotoo na pwede tayong lumapit sa kanila. And there are still doctors po, no? Yung mga psychiatrists. Yung psychologist is allied, social science naman po siya. So, si Lord po yun nagkatiwala din sa mga professionals na makamit yung mga meron sila, license sila and all. So, ibig sabihin nun, si Lord, okay lang sa kanya na mag-ask tayo ng professional help. So, hindi po yun nakakahiya. And show mercy, not irritation. Alam niyo po, minsan, nakakapagod din naman po talaga na umintindi. Lalo kapag parang minsan kahit anong gawin mo, parang mali sa kanila, nakakapagod po talaga. Pero, instead na kainisan natin sila, we should show mercy. Kasi, sabi nga diba, hurt people. So, kaya kanila nasasaktan kasi may hurt sila. May sakit silang dinadamdam. Nasasaktan sila. And, sabi dito, sa Colossians 3:12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, yun po yung gusto ni Lord na kung paano po natin sila i-handle or pakitunguhan. And love languages, this is very important po, no? Lalo sa parents, no? Yung mga nakakasama po. Kasi, for example, yung katulad nung kwento ni Pastor Jason K. Minsan kasi, yung love languages, di ba, 5 siya. So, nararamdaman and nag-express yung mga tao ng love through pwedeng words of affirmation, quality time, gifts, service, tsaka touch. Ngayon, napaka-important ng family, hindi lang po ng church, kundi ng family, sa mental health ng mga tao. So, ang isa po sa dapat natin malaman or maintindihan is kung ano yung love language ng mga anak po natin. Kasi, minsan, hindi talaga nila mararamdaman kung ano yung na mahal natin sila kasi hindi yun yung love language nila. Ibig sabihin, hindi yun yung way para maramdaman nilang mahal sila. For example, baka kasi yung parents kaya busy, kaka-provide, kakatrabaho kasi ang love language ng parents ay giving gifts. Pero ang love language pala ng anak is quality time. So hindi talaga sila magkakatoma. And as parents, no, we understand na meron din tayo iba't ibang love language. But dahil tayo yung parent or yung sa spiritual parent dito sa church, tayo yung bababa or tayo yung makikisama sa kanila. Kasi tayo yung magulang. Tayo nakakatanda. Amen. And sa next slide po, Holy Spirit, their constant help po. Ayan. So, alam niyo po, napakahirap po kasi talaga. Ako, masasabi ko, mahirap po talaga yung pinagdadaanan kung may mga mental health issues at the same time kung paano natin sila i-take or paano natin sila kakausapin o pakikisamahan. Pero, ang pinaka dapat natin i-goal is sila ay ma-save po talaga. Kasi kapag na-save sila, katulad natin, meron na tayong Holy Spirit, hindi man natin sila maintindihan, hindi man natin sila laging masamahan, pero alam natin na meron silang Holy Spirit na kasama. Kasi we cannot be with them 24/7. Amen.
So, ayan po. Sabi dito sa John 14:26, so ayan, so yung Holy Spirit ang ating advocate. Tapos, so sabi sa next slide po ay, next slide po natin, James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. And sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, yeah. So, napaka-important po na si Holy Spirit ay meron po sa kanila kasi yun po yung constant help. And minsan, maganda yung gusto nating iparating sa kanila, pero hindi nila nagugustuhan or hindi nila na-feel yung kailangan nila. So, si Holy Spirit at si Jesus po talaga yung susi po para ma-feel na naiintindihan sila. Then, sa next slide po, ano naman yung gusto ni Lord sabihin or message dun sa mga nakakaranas ng mental health struggle? So, gusto ni Lord sabihin sa atin that you are loved and valued. So, makikita po natin yan sa Psalms 34:18 and Colossians 3:12. So, you need to know that God sees you, He knows your pain, and calls you His dearly loved child. So, yan po. And next one is, bilisan ko na lang po, dahil ng oras na. Alam ko po, tayo ay composed ng body, soul, and spirit. Kailangan din natin kumain mamaya. Ayan. So, number 2, you are not alone. So, the Holy Spirit guides, comforts, and strengthens you. So, hindi ka po nag-iisa. We can check it on John 14:26, ang Philippians 4:13 po ulit. Then next is, your life has a purpose. So, alam natin to, lalo nyo sa Jeremiah 29:11, meron pong purpose si Lord sa iyo. Maganda po ang purpose ni Lord sa bawat isa. And hindi maapektuhan ng mental health struggles yung purpose na yun. Amen. Next po ay, so, you are still saved. Your struggle does not cancel your salvation. Bakit? Kasi sabi dito sa sa Ephesians 2:8-9, for grace you have been saved through faith, that not of yourselves, it is gift of God, not of works, and no one would boast. So, kung totoong tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, and yet dumadaan tayo sa mental health struggles, you are still saved. So ngayon, ang nagiging issue or nagiging usapin or nagiging questions nung kunwari kapag nag-suicide, no? Ang tanong, save ba sila? Kasi diba sa Catholic, hindi nila binibendisyonan kapag nag-suicide. So sa atin, naman natin, nag-funeral service naman tayo. So ganito kasi yan, pag na-save tayo, diba meron kasi tayong soul, body, soul, and spirit. So kanina na natakal natin na yung na-born again ay yung spirit. So yung mental health is part ng soul. Katulad lang din siya, lahat naman ng tao na na-save. Lahat nandito sa church, alam ko. 100% sure na nakasala pa din tayo. So, parang katulad parang usapin lang din siya, no, dun sa LGBT. So, parang nagiging question kasi ng mga tao, kapag may nagawang parang may nagawang mali, part ng LGBTQ, part ng, or nag-suicide, ang nagiging question nila lagi, save ba sila? The answer is, yes, kung tinanggap talaga nila si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Amen? Kasi yun po yung sabi sa Bible. And sabi po sa Bible verse, sorry, nakalimutan ko yung sabi doon, there is only one unforgivable sin. Ano yung one unforgivable sin? Yung hindi natin tanggapin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. So wala dun sinabi na pagka nagkasala ka, hindi ka magiging safe. Kasi kapag ganun yung patakaran, hindi na yung grace. So, yun po. Next po. Ayan. So, ayun po. I will end with this po. So, we want all of us to know that God cares for our soul. So, sabi po dito, the Lord is close to the brokenhearted. So, ngayon, as church, pwede na po pumunta yung music ministry. Thank you po. So, sa atin as church, yung mental health ministry, hindi po siya optional. Part po siya ng every ministry na meron tayo. And sabi dito sa Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted.
So, as church, our role is to listen, love, encourage, guide, and walk with them. Because a soul that is loved is a soul that heals. Amen. Amen. So, alam niyo ba napakaganda din no, nung kanina na kinakanta natin. Yun, yung sabi niya, kasi yung sa kinanta ni Kuya Mark kanina, ano title nun, Kuya Mark? I Speak Jesus. So, alam niyo po kapag tayo ay nakakaranas ng anxiety, tayo ay nakakaranas ng mental health issues, ang palagi natin gagawin is sabihin natin yung word na Jesus. Kasi, alam niyo po, yung word na Jesus is napaka-powerful. Hindi kayang i-take against nung mga bad feelings, yung mga bad thoughts na meron tayo. And kapag meron din tayo makilala, so, very powerful po yung name ni Jesus. And kung bakit din may ganong kanta, it's because hindi lang sa church natin nangyayari yung mental health issues. It means that even sa ibang church, ganun din yung prayer nila. So, amen. So, ayan po, let us all pray po. Amen. So, hallelujah, Father God, Lord, we worship you, we adore you, Father God. Lord, salamat, Father God, kasi mahal na mahal mo kami, Father God. Lord, salamat kasi yung pagmamahal mo is hindi nakadepende sa pagmamahal namin, Father God. Lord, salamat kasi yung pagmamahal mo hindi nakadepende dun sa ginagawa namin, Father God. Hindi nakadepende sa faithfulness namin. Hindi nakadepende sa kung ano yung meron kami. Hindi nakadepende sa lahat ng meron kami at achievements namin, Father God. Lord, salamat kasi yung pagmamahal mo is totally grace, Father God. Salamat, Father God, kasi yung pagmamahal na meron ka sa amin is sukdulan na, Father God. Salamat, Father God, kasi mahal na mahal mo kami. At kung ano man yung mga pinagdadaanan namin, Father God, salamat kasi hindi mo kami kinokondemn, Father God. Salamat kasi wala kang ibang nararamdaman sa amin kundi pagmamahal, Father God. Salamat ng madami, Father God, na hindi man po namin, Father God, yung sa nararamdaman na naiintindihan kami ng mga tao sa paligid namin. Pero ikaw, we know, Father God, na ikaw yung napaka-understanding at ikaw yung nag-iisa na nakakaintindi ng buong situation na meron kami, Father God. Lord, we are praying, Father God, for each and every one of us here, Father God, sa church. Mas ano man yung pinagdadaanan, Father God, ng bawat isa, Father God. Lord, salamat kasi kinakatagpo mo sila, Father God. Lord, sa mga tao na nakakaranas, Father God, ng mental health issue, salamat, Father God, kasi mahal mo sila, Father God. And Lord, salamat kasi we know na mapagtatagumpayan nila to by your help, Father God. Lord, we are lifting up to you, Father God, our mind, our emotions, Father God, our will, Father God. Lord, salamat, Father God, na ikaw yung mag-renew ng soul namin, Father God. And Lord, salamat kasi save na kami and hindi mababago yung salvation. Hindi nakadepende yung salvation based sa naiisip namin and hindi based sa current state na meron kami, Father God. Lord, we want to praise you, Father God. Lord, we want to know you more. Lord, samahan niyo pa po kami even sa aming pag-uwi, Father God. Maraming salamat. Hallelujah. Speak the name of Jesus over every heart and every mouth. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus.
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my valley, I speak your holy name. Jesus, there's power, Lord, hallelujah. Your name is power, your name is healing, your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows. Hallelujah. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is light. Your name is light, oh Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Can we declare this time? Hallelujah. Hallelujah. Your name is healing, your name is light. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Can we speak for the last time? I just want to speak Jesus in this place. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus. Hallelujah. Over fear and all anxiety. Every soul captured by depression. I want to speak Jesus in this place. I speak Jesus. For the last time, I just want to speak Jesus in this place. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige, pagpapakanan natin ang Panginoon. There's no anxiety, there's no depression na kaya tayong talunin pagkasama natin ng Panginoon. Amen!